Ang tunay na pagkakaibigan ay masusukat sa panahon ng kagipitan. Paano kung ang inyong samahan ay subukin ng isang pangyayaring hindi inaasahan? Totoo kaya ang istoryang kababalaghan? Totoo kaya ang aswang? Taong 1995, Pilar, Capiz. Nakikiusap ako, huwag mo naman gawin sa akin to. Mahal kita, Rosa. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo kong iiwan. Lahat ay gagawin ko, huwag ka lang mawala sa akin. Tama na, Deo. Hindi na kita mahal. Ang lahat ng atin ay tapos na. Kaya nakikiusap ako, tigilan mo na ako. At huwag ka nang magpapakita pa. Lumayas ka na. Kung ayaw mo sa akin, siguro mas mabuti pang mamatay na lang ako. Walang kwenta na ang buhay ko kung wala ka, Rosa. Hating gabi na nang maabutan ng dalawang kaibigan na si Deo, na halos hindi makatayo sa lamesa sa isang bahay aliwan. Iilang bote ng nakakalasing na inumin ang nakahilera sa harapan nito. Hindi alam ni Jose at Mike kung paano patatahanin ang kaibigan gayong batid ng dalawa kung ano ang pinagdaraanan nito. Iniwan ito ng kanyang nobya at halos mabaliw si Deo dahil hindi matanggap ang lahat ng mga nangyari. Umiiyak ka na naman. Halos araw-araw na lang kitang nakikitang ganyan, pare ah. Babae lang yun at marami pang babae na pwede sa'yo. Kung iniwan ka man niya, abay hayaan mo na. Hindi yung inuubos mo na yata lahat ng alak sa lugar na ito eh. Tara na at uuwi ka na namin. Pero teka lang, parang kailan lang magkasama kayo ah. Ano bang dahilan bakit ka basta na lamang iniwan? Saka parang biglaan naman yata yon. Tanong pa ng kaibigan nitong si Jose. Oo nga, ba't ba kasi pinagpipilitan mo sarili mo sa babaeng doble kara? Ay nako, tayong mga lalaki ang iniiyakan dapat, hindi ang mga kagaya ng babaeng nakilala mo. Hayaan mo siya, paring Jose. Samahan na lang natin siyang tumagay. Itagay mo na lang yan at gusto naming ayusin mo ang sarili mo. Pagkatapos ng lahat ng ito, kuha mo. Segunda naman ni Mike. Pasensya na kayo mga pare ah. Pati tuloy kayo nadadamay ko. Wala din kasi akong mapaglabasan ng sama ng loob eh. Parang gusto ko nang magpahinga muna. O di kaya'y mag-leave kahit ilang araw lang sa trabaho. Parang hindi ko na yata kaya magtrabaho ng ganito eh. Ang sabi niya lang kasi, may sakit daw yung nanay niya na kinakailangan niyang ipagamot. Tapos bigla na lang nagsabi siyang ayaw niya na sa akin. Akala ko nga nung una biro lang pero hindi. Naiisip ko tuloy mga pare, pangit ba ako? May problema ba sa akin? Lasing pang pagkakasabi ni Deo. Baka may malaking rason naman siguro bakit niya nagawa yun, paring Deo. Hayaan mo na lamang muna. Kasi alam mo naman, lahat ng bagay na pinipilit ay hindi rin maganda. Madalas nagiging malala pang nagiging problema. Walang problema sa'yo. Sa palagay ko'y maayos ka namang tao. Saka palagay ko tama nga yung pasya mo. Semana Santa na sa mga susunod na araw at may 4 na araw na tayong walang pasok. Gusto nyo magbakasyon tayo sa probinsya? Sa bahay ng Lola Lydia ko. Igagala ko kayo sa mga isla na tsak kung anumang problemang dinadala nyo ay mapapagaan. Saka mali mo pre, doon ka pa makakita ng ipapalit kay Rosa. Tugon naman sa kanya ni Mike. Dahil sa sama ng loob at paghinagpis ni Deo mula noong iwan ito ng nobya niya, ni hindi ito nakapag-isip na ng mabuti. Ang nais lamang sana niya'y mawala ang kung anumang sakit na dulot ng babaeng nanloko sa kanya. Sumangayon lamang ito sa kaibigan, kahit pa nga hindi rin ito alam kung saang probinsya nga ba sila dapat pumunta. Samantala, noong unay hindi sang-ayon si Jose sa kung anumang pagpapasya ng kanyang mga kaibigan. Semana Santa para sa kanya, hindi yun ang araw ng paggala, lalo pa sa liblib na lugar kagaya ng lugar ng kaibigan na si Mike. Naku, sa dami ng pwede nating puntahan, dun pa talaga sa lugar ng mga aswang. Mike, pre, alam mo naman siguro na... Hindi na natuloy pa ni Jose ang kanyang sinasabi nang biglang sumingit si Deo. Itong kaibigan natin, umandar na naman pre ang pagkaewan.
Minsan lang to pre. Computer age na ngayon. At naniniwala ka pa rin ba sa mga aswang? Tsaka huwag kang mag-alala. Ligtas ang lugar ni na Mike. Saka ayaw mo nun, may iba naman ang malalanghap nating hangin pag nagkataon. Paring Mike, may babae ba doon? Sabi nila magagandang mga probinsyana eh. Lalo na yung mga taga-probinsya ninyo. Hanapan nyo nga ako. Mga tisaydo yung mga naroon eh. Tugon naman ni Deo. Kaya ka naloloko eh. Hindi tayo pupunta doon para maghanap ng ipapalit mo kay Rosa. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo pre? Abi pang ilang babae na ba yan? Saka kailangan natin ay pahinga. Hindi maghanap ng kung ano-ano o sinong maganda. Tugon naman ni Jose. Natawa na lamang si Jose sa kung anumang detanya na naibato niya sa kaibigan. Sa kabilang banda naman ay may agam-agam din namang nararamdaman ng binata, lalo pat bantog na maraming aswang sa lugar na yon kung saan ang probinsyang tinutukoy ni Mike. Ngunit ayon naman kay Deo, hindi totoo ang usapin patungkol sa mga aswang. Dagdag pa nito na mas mainam daw kung meron, magkaroon man lamang daw ng saysay ang kanilang pagpapahinga. Kung sakaling makainkwentro nila ang mga aswang, litanya pa ni Mike, laking kapis ito at wala naman daw nabalita ang kinatay ng aswang sa kanilang lugar. Naayon pa nga sa binata ay mas matunog pa ang usaping agawan ng asawa kaysa usaping aswang. Alam kong hindi kayo naniniwala sa usaping aswang pero siyempre kailangan din nating maging handa. Semana Santa at sa pagkakaalam ko, yun talaga ang araw kung saan malakas ang mga kampo ng dilim. Itong si Jose daig pa talaga Lola Lydia ni Mike na albularya. Di ba pre, panggagamot ng lola mo ano? Parang sa totoo lang mga pare, matagal ko na din gusto sanang puntahan ng lugar na yan. Maging ako'y confused lang kung ano ba talaga yung aswang eh. Saka takot lang ng kung sino mang aswang ang mag-aasik ng kababalaghan. Lalo pa kung protektado naman ang lugar. Di ba Mike? Kahit ako hindi naniniwala pero may mga kakilala kong antingero na dating nakasama ko rin sa Cagayan. At sa lugar daw na yan, makikita ang mga nagkagandahang isla na hindi pa talaga bukas sa tao. Sa lugar kung saan ako lumaki. Ang kaso, mas natuon kasi ang utak ko sa ibang bagay at alam nyo na, sa syudad na rin naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Sambit ni Deo na medyo humuhupa ng pagkalasing. Parang nawala ang amas mo pre ah. Kanina lang, nung wala kami parang malulunod ka na sa alak ah. Ano tara na, lumabas na tayo rito. Sa bahay na natin ituloy ang magtagay. Banlawan natin yung utak mo baka sakaling makalimutan mo na si Rosa. Natatawa pang sambit ni Mike. Nagsang-ayon naman ng dalawa sa naging pasya ni Mike. Akin ang dalawa si Deo na noon ay halos hindi na makatayo dahil sa kalasingan. Pero nagagawa pa nitong iyabang ang mga kwento na patungkol daw iyon sa mga aswang. Naiiling pa si Jose dahil sa umabot na ang kwento sa gusto na ni Deo na mawala sa mundo. Naaawa din naman ang dalawa lalo na sa parting ramdam nila kung gaano ibinigay ng binata ang buong sarili para sa nobya. Gayon pa man nangako ang dalawa na aalalayan nila ang kaibigan hanggang sa makabalik ito sa kanyang sarili. Sa ilang taon kasi na magkasama ang mga ito, halos magkakapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Ilang saglit lamang nang marating nila ang tinutuluyan ni Mike, hindi nila hinatid si Deo sa inuupahan nito dahil natakot ang dalawa baka kung ano ang gawin nito sa sarili kung sakaling walang kasama. Walang kwenta talaga mga babae. Kita mo po rin dulot sa kaibigan natin. Ganyan ba talaga magmahal? Nababaliw. Saka ang pangit naman ng babaeng yun. Para magkaganyan ng kaibigan natin. Nasasabi mo lang yan dahil hindi ka pa nagmamahal kagaya ng kaibigan natin. Ganyan talaga ang dulot ng pag-ibig sa taong hindi marunong magdala ng sarili. Kaya ikaw, habang hindi ka pa umiibig, maging salamin mo na sana si Deo. Abay, pag nagkataon baka mas malala pang gawin mo. Pag-untugin ko na kaya kayong dalawa. Tugon naman ni Mike. Biglang napalinga si Jose sa isang gamit na kung saan nakasabit sa dingding na tinutuluyan ni Mike. Habang inaayos nila si Deo sa mahabang sopa, hindi naman mapigil ni Jose ang magtanong kung para saan ba ang nasabing gamit. Habang nagtatanong,
Hindi niya pa maiwasan ang abutin para suriin. Hinayaan naman ni Mike na makuha ni Jose ang isang maliit na punyal. Namangha pa ito habang nagtataka kung anong klaseng punyal ang hinahawakan niya. Sino ang may gawa nito, pre? Saka nabili mo ba ito? Kulay puti pero parang kay talim. Para saan bang gamit na ito? Palamuti mo lang? Hindi yan palamuti, pre. Sadyang ginawa yan para magamit kong pangproteksyon. Alam mo na, hindi natin alam kung ano ang makakasalambuhan natin sa araw-araw. Hindi yan isa kundi marami. Ang iba'y nasa mga pinsan ko rin. Gawa mismo ng tatay ko yan na sinamahan ng basbas ng lola kong albularya. Sa pagkakaalam ko, mga pangil daw yan eh. Hindi ko lang alam kung sa anong hayop yan galing. Wow, kailan tayo magbiyahe pa uwi sa inyo? Gusto ko rin magpagawa ng ganito sa tatay mo. Saka saan at paano kaya nila to kinukuha? Alam mo kasi pre, di mo na itatanong. Mahilig ako sa mga ganito. Alam mo, interesado din ako sa mga bagay-bagay na ginagamit ng mga manunugis kuno ng aswang. Pero ang tanong, totoo kaya sila? Sambit pa ni Jose. Hayaan mo bukas pagpasok natin sa opisina, magpapaalam tayo agad. Saka kung papala rin napayagan tayong tatlo na sabay-sabay ng lib o di biyahe tayo agad. At kung ako naman yung tatanungin mo pre, kung totoo ba sila, yan ang hindi ko alam pre. Meron naman ako dating naririnig nung bata pa ako pero sa totoo lang, wala naman akong maalala na kung ano. Kasi ayon sa Lola Lydia ko, mas mainam daw na wala kaming alam. Ang totoo, dalawa lang naman kami ng kapatid ko na nangangapa kung totoo nga bang pinaniniwalaan ng angkan namin. Hayaan mo, baka kasabay natin si Leia, ang kapatid kong hilaw. Umuwi din yun tuwing Semana Santa eh. Kapatid na hilaw? May ganun? Bakit hilaw? Saka babae? Ang kapatid mo pre, babae? Di ba sabi mo noon mga lalaki ang mga kapatid mo? Saka matagal na tayo magkaibigan, parang wala naman ako natatandang minabanggit kang babaeng kapatid. Tanong pa ni Jose. Basta, makikilala mo na siya kapag dumating na dito. Mahabang kwento, baka mamaya hindi na natin magawa pang matulog kung sakaling ilatag ko pang lahat. Saka ayos na yun. Sa ngayon, kinakailangan na natin na magpahinga. Tugon naman ni Mike. Malaking palaisipan para kay Jose kung ano ang sinasabi ng kaibigan na kwento tungkol sa hilaw na kapatid nito. Ganun pa man, mas natuon ang atensyon niya sa mga gamit na kanyang nakita. Lalo pa noong nagsalaysay pa ang kaibigan ng patungkol sa punyal. Mula noong gabing yon, nagkaroon ng interes si Jose sa mga nilalang na ayon sa kanya kay hirap paniwalaan. Pero nakakaramdam ito ng pagkasabik sa tuwing naiisip niyang may katotohanan nga ang usapin patungkol sa mga aswang. Kinabukasan ay isa po ang noo at sentido na bumangon si Deo para sana umihi. Nagulat ito nang mapagtantong sa ibang bahay ito nakatulog. Kasabay ng kanyang pagkabigla ay siya din paglabas ng kaibigan sa kwarto nito habang pinupunasan ng buhok dahil kakatapos lamang nitong maligo. Kumusta pre? Dito ka namin dinala ni Jose kagabi kasi parang wala ka pa sa katinoan. Ano ba masakit sa iyo ulo mo? Nagugutom ka ba? Pasensya na kung hindi ka namin nahatid sa inyo. Sambit ni Mike. Nako, ako nga dapat pre na maghingi ng pasensya saka nahihiya ako sa inyong dalawa pre. Pati kayo naabala ko pa. Siya nga pala, ano palang nangyari sa akin kagabi? Saka paano niyo ako nadala rito? Sa naaalala ko, may napasukan lang akong ibang bahay eh. Bahay aliwan? Oo. Buti na lang itong si Jose naisip ka. Alam naming may pinagdaraanan ka pero sabi ko sa iyo pre, nandito lang kami ni Jose. Ano pat kaibigan mo kami. Halos lahat ng malapit na inuman pinuntahan namin kasi nga nag-aalala kami sa iyo. Pero sige na, maligo ka na at maghahanda na ako ng almusal. Saka papasok tayo ngayon. Siya nga pala, may plano tayong bakasyon ha. Naalala mo? Ay, oo nga pala no. Wala ka nga palang maalala. Di bali na nga, maglinis ka na muna ng katawan at pag-usapan na lamang natin mamaya ulit. Mamaya narito na rin naman si Jose. Dadaanan niya raw tayo eh. Tumango na lamang si Deo bilang pagsang-ayon sa kaibigan. Hindi niya lubos maisip kung ano ang mga pinag-uusapan nila noong mga nagdaang gabi. Niwala man lamang itong maalala dahil sa sobrang kalasingan niya.
Sa kabilang banda, nagmadali na ito dahil ayon pa nga sa kanya, gusto niyang tulungan ang kaibigan sa paghanda ng almusal nila. Ilang saglit ang lumipas nang may marinig siyang boses. Babae iyon at kausap ang kaibigan niya. Medyo napatawa pa siya dahil naisip niya na baka naglilihim ang kaibigan nila. Nang lumabas siya ng banyo ay bigla na lamang siyang napatayo na para bang nakakita ng maladyosa at nagsasalita ito sa harap ng kanyang kaibigan. Pakiwari ni Deyo'y huminto ang oras niya noong magtama ang paningin nila ng dalaga na yon. "O Deyo, tara na. Bakit nakatayo ka pa dyan? Halika na at sabayan mo na kami ni Leia. Siya nga pala yung kapatid ko. Uuwi din kasi siya sa probinsya kaya dumaan na muna siya rito. Sasabay siya sa atin." Leia? Ang ganda mo naman. Pre, di mo sinabing malaanghel pala yung kapatid mo. Pinagagalak kong makilala ka. Pre, Mike, kailan ka pa nagkaroon ng kapatid na babae? Di ba puro lalaki mga kapatid mo? Habang nagsasalita pa na isulyap si Deyo sa dalaga, hindi pa nito maiubasang mamangha sa taglay na karisma ni Leia. Oo, kapatid ko yan, Deyo. Parang napako na yung mga mata mo ah. Saka hoy, ayusin mo yung buhay mo ah. Tatamaan ka talaga sa akin pag pati kapatid ko tinalo mo. Para kang naingkanto ah. Sige na't umupo ka na at malilate na tayo. Hindi ko na nga pala nasabing may kapatid akong babae kasi hindi naman mahalaga. Saka ngayon lang din naman naisipan ni Leia na dumaan dito kasi nagsabi ako na magbabakasyon tayo. Mahabang istorya ito pre, kaya kumain ka na muna at saka na rin ako magpapaliwanag. Mauhuli na tayo sa trabaho eh. Napayo ko na lamang si Leia habang natatawa dahil sa naging reaksyon ni Deyo nang makita siya. Hindi niya rin inaasahan na maging mahiya, lalo pa sa lagkit ng tingin na nasa sentro sa kanya ni hindi nga makakain ng maayos si Deyo. Hindi dahil nahihiya siya sa kaibigan kundi nahihiya ito sa tuwing nasusulyapan niya na may pasimpleng ngiti din mula sa dalaga. Maya-maya pa'y dumating si Jose. May bitbit pa itong mainit na 3 basong may lamang kape. Sa bungad pa lamang ng pinto ay bigla din itong natigilan dahil napalingon si Leia noong narinig ang pasipol ni Jose habang animoy nagkaroon iyon ng magandang gising. Nakangiti pa ito habang bumabati sa mga kaibigan. "Naku, nag-abala ka pa pre. Sige na, halika na't sabayan mo na kaming mag-almusal. Medyo may oras pa naman eh." Sambit ni Mike. "Abay parang nakakita ka rin ng engkanto pre ah. Kapatid ni Mike. Abay akalain mo ba naman sa tagal na nating pagkakaibigan, ngayon niya lang pinakilala Nako, umpo ka na nga lang at parang may kakaiba talaga sa kapatid mo paring Mike." Sambit naman ni Deyo. "Oh, nice meeting you my princess. I'm Jose from the city of Parañaque. By the way, how are you? And where are you from?" "Mga loko-loko, umayos nga kayong dalawa. Taluhin nyo na lahat ng babae, wag lang ang kapatid ko. Hindi basta ang maging nobyo o asawa niya. Kaya sige na, dalihan nyo ng dalawa na makapasok na tayo. Leia, pagpasensyaan mo ng mga damuhong ito ah. Mga mapagbiro lamang ang mga yan pero mababait yan." "I mean it, brother. If you let me, I'll take care of your Nagpapalit-palit ng tingin si Jose sa magkapatid na para bang hindi ito makapaniwala na magkadugo ang dalawa. "Sa titig mo na yan, parang alam ko lang ibig mong sabihin. Mahabang istorya nga. Saka ako na ikukwento sa inyong dalawa. Sa ngayon papasok na tayo dahil magpapasa tayo ng love letter sa opisina." Tugon naman ni Mike. "Ito na ba yung sinasabi mong hilaw? Hilaw na sister? Di nga. Kapatid mo ba talaga to?" Tanong muli ni Jose. "Isa ka pa pre. Umupo ka na at tumatakbo ang oras." Hindi hinto ang orasan para lamang hintayin tayo. Saka ang gulo niyong dalawa ha. Pakiusap tantanan niyo si Leia at hindi siya sanay sa mga ganitong biruan. Ibahin niyo na lamang ang kapatid ko sa mga nakilala niyong babae. Nakangiti ang dalawa habang sumang-ayon na kay Mike. Ilang sandali lamang ay nagpaalam na silang tatlo kay Leia. Naiwan ang dalaga dahil ayon rito,
Siya na ang mag-aayos ng mga gamit na dadalhin ni Mike. Bago umalis, iniaabot pa ng dalawa ang palad ni Leia upang makadaupang palad sana ang dalaga, pero napaatras ito at ni isa sa dalawa ay wala man lamang itong pinaunlakan. Tanging matamis ng ngiti lamang ang tinugon ng dalaga. Bandang hapon na nang maaprubahan ang letter ng tatlo. At dahil Semana Santa naman ay wala rin silang masyadong gawa sa opisina, kung kaya't ikinatuwa nila at naging maayos ang kanilang paghingi ng bakasyon. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Pag-uwi nila ay napagpasya na nilang mag-impake dahil ayon pa nga sa kanila, maikli lamang ang oras para sa kanilang bakasyon. Kung kaya't ninanais nilang masulit at syempre, napakahalaga ng oras dahil pare-pareho silang nasasabik na makarating na sa kanilang pagbabakasyonan. Umuwi na muna si Jose at Deo para mag-impake ng kanilang gamit. Ayon pa kay Mike, kinabukasan ay maaga silang magbabiyahe. Maging si Leia ay nakahanda na rin dahil maging ito man ay sadyang pinananabik ang makauwi na sa kanilang probinsya. Saktong madaling araw, alas 4 iyon ng umaga nang halos magkasabay si Jose at Deo na dumating sa bahay ni Mike. Pareho ang mga itong animoy walang tulog. Mababakas pa sa naglalaki ang itim sa ilalim ng kanilang mga mata. Gayunpaman, mababakas sa magandang postura ng dalawa na animoy pinaghandaan nila ang pagdadamit ng magara. Habang ang magkapatid ay nagsuot lamang ng animoy maliligo sa tabing dagat, nagkatawanan pa ang mga ito dahil hindi inaasahan na ganoon ang magiging ayos ng dalawa. Naks, pakitang gilas kayong dalawa ha. Pero teka, bago ang lahat ay may ibibigay muna kami sa inyo. Alam namin ng kapatid ko na ito ang kauna-unahang pagbabiyahe nyo sa lugar namin. Kaya ito isuot nyo. Pamproteksyon ito laban sa kung anumang masamang hangin na malalanghap natin. Saka uminom na muna kayo ng tubig at maghilamos na rin kayo bago tayo umalis. Paalala pa ni Mike. Hep hep, hilamos naligo na kaya ako bago umalis. Mabango yata to. Si Deo pre, paghilamos ka na raw. Nakakahiya oh. May twinkle little star ka pa sa mata. Pagbibiro pa ni Jose. Anong pinagsasasabi mo? Huy, naligo ako ah. Saka parang Mike. Para saan at maghihilamos kami? Tara na at baka mamaya maiwanan tayo ng bus. Naligo kaya kami bago pumunta rito. Bago sila umalis ay inihayag ni Mike kung bakit kailangan nilang maghilamos. Ayon pa sa binata, ang paghihilamos bago lumabas ng madaling araw ay gawain ng mga taong nais proteksyonan ng sarili laban sa mga negatibong hangin na nagmumula sa paligid. Dagdag pa niya nabibigyan nito ng balanse ang katawan, lalo pa ang temperatura nito. Saad pa niya, magkaiba ang hangin ng madaling araw lalo pa kung ang gabi ay nababalot ng hamog. Dami mong alam pre. Sige na Deo, maghilamos na tayo nang makaalis na. Leia, ako nang magbubuhat ng dala mo ha. Pero sandali lang at magtatanggal lang ako ng dumi sa muka. Sambit pa ni Jose. Leia, ako magbubuhat. Huwag mong ibibigay sa kanya, baka mamaya hindi niya pa kayang buhatin eh. Ako kahit ikaw kaya kong buhatin. Yan kung gusto mo lang. Segunda naman ni Deo. Magsitigil nga kayong dalawa. Bilisin nyo na't wala na tayong oras. Dami yung pang nalalaman na kaek-ekan eh. Sige na Leia, dalhin mo na yan sa labas, yung mga dala mo. At huwag mo nang pansinin pa yung dalawa. Bago pa man lumabas si Leia, may inebot ito sa kuya niya. Mga pulseras na ayon sa kanya ipasuot sa dalawang kaibigan. Pinipigil ang tawa sa mga pasimpleng kintat ng dalawa habang nag-aayos din ang mga ito ng sarili. Imbis na maghilamos si Deo, animoy ng asar pa ito at binasa kasama ang buhok. Nakangisi pa itong lumabas at nagtanong kung pwede na daw ba ang ginawa niya. O ayan pre ha, baka sabihin mo hindi ako naghilamos. Tumutulo pa ang buhok ko. Leia, pasensya na ha. Hindi naman ito ang unang naming labas na madaling araw eh. Medyo naging okay lamang yung kuya mo. Sambit pa ni Deo. Sige ayos na yan. Tara na Jose. Parang naligo ka dyan ah. Ang tagal mo. Tara na at naghihintay ng sasakyan natin. Nagtawanan pa ang mga ito nang lumabas si Deo na animoy lumalangoy sa tubig. Nakakunot ang noon nito na animoy hindi nasiyan sa ginawa.
Mga kulokis talaga kayo. Ang sabi ko maghilamos, hindi maligo doon. Abay dig nyo pang dalawa ang nagdubog sa ilog. Nauna na si Leia sa taxi. Eto, suot nyo ah. Bigay ni Leia to. Saka wag ng maraming tanong pa at wala na tayong oras. Sira yata kasi ang gripo mo pre, ayan tuloy. Imbis hilamos, naligo na lamang ulit ako. O siya tara na. Ano ito? Pulseras? Abay ang ganda naman nito. Parang mga maliliit na mga mata. Uyang-yang ang tawag dyan sa amin. Saka ginagamit yan panghabla sa kahit na anong klase ng bate. Ingatan yung dalawa yan at bigay ni Leia yan saka may basbas yan. Galing sa simbahan ng Agtalin. Kaya masasabi kong mabisa yan. Sige na. At kaya haba ng ating pagdadaldal. Natuwa ang dalawa dahil naisip nilang mabait pala ang dalaga. Kahit madalang lamang itong magsalita o madalas pang ngiti-ngiti lamang ito habang nakikinig sa mga biro nila. Malapit lang naman ang sakayan ng bus kung kaya't ilang minuto lamang ay nasa terminal na nga sila. Hindi naman gaanong marami ang dala nilang gamit gayong ayon naman sa kanila, ilang araw lang naman ang kanilang bakasyon. Pero may napansin si Deo sa magkapatid, lalo pa nung hinahawakan ni Mike si Leia na para bang ayaw nitong malayo sa kanya. Maging sa upuan ay ayaw niyang mailayo sa kanyang dalaga. Aakalain pa ngang parang bantay sarado ni Mike ang dalaga. Ilang sandali pa nang may pwesto na nilang mga gamit sa sakayan ng bus. Dahil tatluan lamang ang upuan kung kaya't sa ibang hanin naupo si Deo. Ayaw pa sana niyang pumayag dahil gusto niya sanang makatabi si Leia, ngunit naunang umupo si Jose at hindi na ito tumayo pa sa pwesto. Ang daya mo pre ha, unahan mo pa talaga ako. Hay naman, di ba may numero itong bus ticket natin? Check mo nga yun sa'yo Jose. Sige na, dito na ako. Diyan ka na sa unahan. Tamang-tama oh. Babae din yata yung katabi mo. Napalingon si Deo sa direksyon kung nasaan ang mata ni Jose. Isang babaeng halos baluti na ang sarili sa suot nitong balabal na kulay itim. Napailing naman si Deo dahil batid niya na hindi kaaya-aya ang magiging panimula ng paglalakbay para sa kanya. Sa isip niya kasi, hindi kaaya-aya ang babaeng halos mata lamang ang nakikita. Umupo na nga kayo. Sige na't enjoy na lamang natin ang biyahe. Deo, mas okay nga yung katabi mo diba? Para naman hindi lumabas siyang... Hindi na ituloy na sambit ni Mike. Itong si Deo hindi sanay sa manang na babae. Pero parang maganda naman yung katabi niya, nakatakip nga lang. Natatawang pabulong pa ni Jose. Hindi na pinansin ni Deo mga kaibigan. Inayos na lamang nito ang upuan. Ang buong akala niya nag-iisa lamang ang babae. Iyon pala'y may kasama itong matanda na kung saan animoy parang galit ang muka. Ayon pa kay Deo kung makatingin ay aakalain mong tigre. Noong unay parang hindi talaga mapakali ang binata, lalo pa noong magsalita ang ginang. Animoy padabog at pagalit nitong nilapag ang bitbit niyang bag. Gusto pa sanang sawayin ni Deo pero nagtimpi ang binata, lalo pat nakakaramdam siya ng biglaang pag-iba ng aura ng paligid. Bigla daw umiinit na para bang wala namang hangin pumapasok sa bus. Akmang bubuksan niya sana ang bintana nang harangin siya ng ale. Ang init po kasi. Ale, kung maaari po, kahit konting bukas lang at basa na po yung singit ko ng pawis eh. Sambit pa ni Deo. Hindi mo ba nakitang kay lakas ng aircon? Aba, anong silbi ng hangin ng aircon kung bubuksan mo lamang din ang bintana? Biglang naalarma si Mike dahil narinig niya ang galit na boses ng ale habang kaharap ni Deo. Para itong nasa bundok kung makapagsalita, lalo pa noong sinabi nitong bobo ang kaibigan sa hilagay nun na lengguwahe. Tatayo sana si Mike para awatin nang bigla naman siyang pinigilan ni Leia. Ayon dito, hindi tao ang kaharap ni Deo. Hindi naman ito nagpahalata habang kinalabit ni Jose mula sa likod ang kaibigan. Sumenyas pa itong kumalma dahil batid nitong napiko na rin si Deo dahil sa boses ng matanda. Nagingin na lamang ng dispensa ito para matapos na ang usapan. Ayan ang dapat. Kung ako sa'yo sana, hindi ka rito umupo nang hindi umiinit ang ulo ko. Hindi ako makapigil sa'yo. Puputulin ko yung ulo mo. Pabulong pang sambit nito. Nay, awat na po. Wala namang ginagawa ang tao. Sige na, kumalma ka na po at umupo na. Pagpasensyahan mo ng nanay ko ha.
Hindi kasi siya sanay sa maraming tao, saka sige na, umupo ka na. Sambit ng kasama ng matanda. Biglang umiba ang timbla ng mukha ni Deo nang marinig ang boses ng babae. Animoy pamilyar sa kanya at para bang kilala niya ang katabing babae nito. Hindi naman siya sigurado pero bigla niyang naramdaman ang kakaibang pananabik ng dahil sa boses. Hindi man siya sigurado pero parang kay lakas ng pakiramdam niya na kilala niya ang babaeng nakasaklob ng balabal. Hindi niya rin maiwasang tawagin ito sa pangalang Rosa, ngunit wala man lamang reaksyon hanggang sa napalakas ang boses niya na animoy sinasadya niya para marinig ng katabi, ngunit bigo si Leo. Magtatawag pa sana siya nang bigla na siyang binatukan ni Jose na nakatayo na pala habang nakatunghay sa pwesto ng binata. Aray naman, ito basag trip ka pre, napalakas yata yung batok mo eh. Paalala ko lang sa iyo magbabakasyon tayo, saka pwede ba huwag mo nang banggitin ang pangalan ng babae mo kasi nakakainit ng ulo. Ilang araw ka na ngang wala sa sarili tapos mayroon pang muntik ka pang magpakamatay. Ayusin mo nga yung utak mo pre ha. Sambit ni Jose. Sige na, magsiayos na kayo ng upo at aalis na ang bus. Medyo mahaba ang biyahe kaya kumalma kayo. Teo, walang Rosa dito, okay? Enough na yung pagpapantasya mo. Saka kaya natin to ginagawa para makalimutan mo na yung babae na yun. Sige na, o ito yung unan, itulog mo na muna yan. Maaga pa tayong lumabas, kaya magpahinga na muna kayong dalawa. Pagsingit naman ni Mike. Hindi na kumibo pa ang dalawa. Nagsiayos na ito ng kanilang pwesto ngunit si Deo ay hindi talaga mawala sa isip niya ang boses ng babae. Nasa tabi niya pa ito kaya nakakadagdag iyon ng tensyon sa kanya. Ganun pa man, hinayaan niya na lamang lalo pa. Hindi rin siya sigurado kung si Rosa ba talaga ang kanyang katabi. Isinandal ni Deo ang ulo sa gilid ng upuan para makatulog ng maayos. Kahit nakaupo'y nagawa pa niyang iunat ang mga paa. Hindi gaanong katangkaran ng binata kung kaya't napakadali para sa kanya ang kanyang ginagawa. Ilang saglitan lumipas na makatulog si Deo sa hindi inaasahang pangyayari. Naiunat niya ang kamay na may suot na pulseras ng uyang-yang doon sa katabi niyang matanda. Nagulat si Deo nang bigla itong nagalit. Kinalmot pa ng matanda ang mga braso niya na para bang may pagkapusa ang naging reaksyon nito. Dala ng kalmot ay biglang napasiko din si Deo sa hindi niya sinasadyang reaksyon. Akmang kakagating sana siya ng matanda nang bigla niyang idilat ang mga mata niya. Hoy Ale, bakit ka po ganyan? Abi pasensya na po, napasarap lang ang tulog ko. Sambit ni Deo. Isipin mo rin kasing may katabi ka, hindi yung basta-basta ka na lamang magtihayad dyan, siksikan ng bus at pakiusap umayos ka ng pagkakaupo. Nay, tahan na po, malapit na po tayo, konting tiis na lang. Huwag niyo na pong pansinin ng lalaking ito. O lalaki, ipahid mo dyan sa braso mo. Sabay may inebot sa kanya. May sakit ba yung nanay mo? Parang may pagkapusa. Saka pasensya na kayo ha, medyo napasarap lang talaga yung tulog ko. Hindi ko na malayan ang galaw ko, pero mahapdi ang braso ko. Mahaba siguro yung kuko mo Ale. Abay kaya ng kuko ko na ibaon sa ulo, leg mo, at bunutin niyang ulo mo kung hindi ka patatahimik. Sabay angil sa nakangising binata. Tumahimik ka na kasi, ipahid mo na to at mawala na yan. Huwag kasing masyadong magalaw at medyo sensitibo itong nanay ko, lalo pat sa mga kagaya mo. Ano ba yan? Saka parang amoy, ang baho naman ito. Pwede mo naman sigurong ipalit ng upuan yung nanay mo no, para hindi makapanakit. Sige, palit tayo ng upuan. Tas gumitna ka. Itali mo dito muna iupo yung nanay mong may kuko ng tigre para wala siyang masaktan. Dapat dyan tinatali eh. Pabulong pa nito. Hindi na nagsalita pa si Rosa. Alam niyang may punto rin naman si Deo. Iuuwi niya ang nanay niya kasi hindi niya ito kayang kontrolin lalo pa sa puntong nakakagawa na ito ng hindi kaaya-ayang bagay sa lugar kung saan sila nakatira. Hindi mawari ng dalaga ang mararamdaman ng mga oras na yon, lalo pat katabi niya mismo ang nobyong pinili niyang iwan dahil sa nanay niyang niyanggaw. Ayon pa sa dalaga, uuwi ito ng probinsya para magbaka sakaling magamot pa ang nanay. Dagdag pa niya na kahit sigurado pero kinakailangan niyang gawin, maisalba lamang ang katinuan ng kanyang nanay Magda.
Naging maayos naman na naging biyahe nila. Mababakas sa mukha ni na Jose na nag-e-enjoy sa mahabang paglalakbay, lalo pat nakatulong din sa kanila ang magandang tanawin na kung saan ay hindi pa nila natatagpuan sa syudad. Inabot man ng halos ilang oras ay hindi alintana ng magkakaibigan. Mas pinananabikan pa nila na madadatnan ng lugar. Bandang alas 9 na ng umaga nang bumaba sila sa paradahan ng tricycle papasok sa sitio nang hindi inaasahan na pangyayari. Doon din ang baba ni Aling Magda at Rosa na siya namang nagpalito sa mga binata. Hindi rin nila ito maiwasang punahin. Abay, akalain mo ba namang dito rin pala kayo bababa? Huwag niyong sabihing iisa lamang ang lugar na pupuntahan natin. Kung minamalas nga naman ano. Sambit pa ni Jose. Pakiusap, ayaw na po namin ng gulo. Nandito lang po kami upang magpagamot sa isang albularya. Gusto ko lang gumaling ang nanay ko, kung kaya maaari sanang hayaan mo na lang kami. Tugon naman ni Rosa. Umawat si Leia na nooy mababaka sa aura na para bang may kakaibang presensya. Nagsalita ito sa pagalit na boses. Hindi nagagaling ang nanay mo. Ang mga kagaya niyang sumibol na ang pakpak ng isang mabangis na nilalang ay hindi na ito magagamot pa. Kung ako sa'yo, ilayo mo siya sa lugar at nakakasigurado akong hindi siya mapapahamak. Sambit pa ni Leia. May kilala ba kayo sa lugar? Saka bakit kailangan ng ganyan ng suot mo? Halos hindi ka na makagalaw dyan sa balabal mo. May tinataguan ka ba? O kaya may sakit ka na nakakahawa? Tanong naman ni Mike. Maging siya hindi sigurado kung nahawa na ba siya ng nanay niya. Saka maliit lang ang mundo. May mga pangyayari talaga na hindi natin inaasahan. Ganun pa man, sana makuha niyo ang kapatawaran sa mga bagay na hindi pagkakaunawaan. Tugon naman ni Leia. Habang nagsasalita, nakatingin si Leia kay Deo ng makahulugan. Adimoy may nais itong tumbukin at sa kasamaang palad, iba ang naging reaksyon ng binata. Iniisip nito ang alitang nangyari sa pagitan ng Ale sa loob ng bus. Para hindi na umaba pa ang usapin, pumagitna na si Jose na nooy naaasar na dahil mainit sa parting kinatatayuan nila. Nagbungkahin na ito na maghanap ng masasakyan papasok ng sitio. Ilang saglit pa nang hindi na nagsalita ang lahat. Inayos na rin ang dalaga na nooy hawak-hawak niya ang kamay dahil ayaw na nitong makagawa ng hindi kaaya-aya, lalo pat dayo lamang sila sa lugar. Mayroon lamang silang kakilala kung saan iyon daw ang makakatulong sa paggaling ni Aling Magda. Sa kabilang banda, mababaka sa mukha ni na Jose ang tuwa, lalo pa noong papasok na sa lugar. Manghang-mangha ang mga ito dahil sa ganda ng dagat na siyang dinaraanan nila. Para sa kanya'y animoy paraiso ang nasabing sitio, samantalang si Deo ay hindi mapakali, lalo pa sa tuwing maririnig sa utak niya ang boses ni Rosa. Kahit anong ganda ng lugar, kahit anong pilit niyang kalibutan ng dalaga pero hindi niya talaga magawa. Dagdag pa, ang engkwentro niya sa babaeng may suot na balabal na kulay itim. Ilang minuto ang nakalipas nang marating nila ang lugar ni na Mike. Namangha ang tatlo dahil sa kakaibang disenyo ng nasabing bahay. Tahimik na para bang walang nakatira. Hindi naman maiuwasang punahin ng dalawa, lalo na sa mga kabayan na kanilang nadaraanan. Ganito lang talaga pag Semana Santa, pero makikita mo mamayang hapon, padadaan tayo sa mga nagpupursesyon ng mga iba't ibang santo. Sa ngayon, pasok na muna tayo at gusto ko na magpahinga. Tahimik ang dalawang sumunod kay Mike, samantalang si Leia ay umikot lamang ng bahay. Naabutan niya si Manang Lydia na nagbibilog ng mga tabakong ginagawa nitong sigarilyo. Nakangisi pa ito sa kanila na para bang hindi mabasa sa mukha kung matutuwa ba iyon. Nang ilabot naman si Deo nang makita ang nakasabit na palamuti sa loob ng bahay. Meron doong nagsilaki ang mga sungay ng kung anong mga hayop. Nagtaka ang binata dahil kung titignan sa labas ay parang karaniwang bahay lamang, pero kakaiba pala ang loob nito. Hindi man masabing marangya, pero masasabing kaigara ng mga nakalatag na kagamitan. Hindi naman maiwasang punahin ng dalawa ang kaayusan ng nasabing bahay.
Nag-iisa lang ba dito ang mamang Lydia mo pre? Abi parang mga antik ang mga gamit pero grabe no? Sobrang maalaga ng lola mo. Hindi lang si lola ang nakatira dito. Siyempre, buhay pang mga magulang ko. Kaso baka nasa kabilang ibayo sila kaya si lola lang naabutan natin. Sige na, iayos nyo ng mga gamit nyo. Doon sa isang kwarto at ako nang bahala. Kakain muna tayo bago magpahinga. Dala rin ang pagod at puyat sa biyahe kung kaya't sumunod na lamang din ang dalawa. Iisang kwarto lamang ang ginamit ni Jose at Deo samantalang magkatapat lamang ito sa kwarto kung nasaan ang silid ni Mike. Parang kay gara ng loob ng bahay no pre, pero parang kakaiba talaga rito sa loob. Saka ibang-ibang bungad ng bahay kumpara nung nakapasok na tayo. Yun nga lang parang kay tahimik. Sambit ni Jose. Oo nga eh, saan kaya ang palikuran dito? Naiihi ako pre. Saka gusto ko rin munang maglinis ng katawan. Parang dumikit sa balat ko yung amoy ng lana. Tinaas niyang braso para sana alamin kung kumusta na yung sugat niyang natamo mula sa aling katabi niya sa bus. Nanlaki ang mga mata niya. Nang di bakas ay wala siyang makita. Tanging masangsang na amoy lamang ang dumikit sa kanya. Alay, kagabi lang ramdam ko yung talagang sugatan ako ah. Pero ngayon tingnan mo pre, parang walang nangyari. Epektibo yung pinahaplas ng babae sa akin. Kaso nga lang, ang baho talaga. Anong haplas bang pinigay niya sa'yo? Abay, baka aswang yung matandang babae pre. Buti na lang parang kontrolado ng dalagang nanay niya. Saka sige na, magayos na tayo at ako'y gutom na. Anong oras na't hindi pa tayo nag-aagahan? Tugon naman ni Jose kay Deo. Oo nga pre, may kakaiba dun sa mag-ina. Pero parang kakaibang gutom din yung nararamdaman ko. Para bang pati mga bulati ko sa katawan ay nagre-reklamo na. O siya sige, magayos na tayo. Walang banyo ang kwarto kung saan nila inaayos ang mga gamit. Imbes na palikuran ng makita, dumiretso na lamang ang dalawa sa kusina kung saan nagluluto si Lola Lydia kasama nito si Mike. Nakahanda na rin ang lamesa na may iba't ibang prutas na mga nakahilera. Natuwa naman ang dalawa dahil kay dami ng pagkain na animoy may handaan. Nakangiti rin si Mike at inanyayahan niya ang mga kaibigan para mag-almusal. Hinanap ni Deo si Leia. Ayon sa binata, bakit hindi nila kasabay kayong inaalala nito na baka gutom na din yon? Ay pre, kumain na lang kayo, saka ako Sige na, umupo na lang kayo pwede. Huwag niyo nang intindihin yon. Tugon naman ni Mike. May problema ba pre? Bakit parang namumutla ka yata? Halika na't sabay na tayong kumain para sabay-sabay na rin tayong makapagpahinga. Tanong naman ni Jose. Habang nilalapag ni Lola Lydia ang palanggana ng kanin ay hindi nito maiwasang mapatanong sa apo kung sinong Leia ang hinahanap ng mga kaibigan. Napal sa pangkilay ni Lola Lydia lalo pa noong minsang mapayuko sa gilid si Deo. Napasingot ito sa gilid ng binata. Parang amoy may mabaho. Amoy laway ng aswang. Bagong sibol at parang... Tinitigan na muna ng matanda ang binata bago nito inilapag ang hawak na putahe. Hinawakan niya si Deo sa kamay na para bang dinama ang pulso nito. Napapailing pa si Lola Lydia bago nagsalitang muli. Mga batang ito, saan galing ang pulseras na suot nyo? Mike, kasama mo na naman ba siya? Umuwi siyang kasama mo. Abay bakit hindi man lamang dumaan dito sa akin? Tanong ni Lola Lydia. Opo Lola, kasama po namin pero kinailangan niya daw munang umuwi sa kaharian nila. Pero alam ko sasabihin yun pabalik. Alam niyo naman po si Mana Santa. Pero aswang? Sino po? Tanong pa ni Mike. Kaharian? Aswang? Ano bang kaharian pare? Saka Lola Lydia, may nakatabiyang si Deo sa bus na isang ale, di ba pre? Ikwento mo nga kung ano ang nangyari. Sabi pa ni Jose. Nako, kumain na muna kayo. Saka na kayo mag-usap sa mga usaping ganyan. Hindi naman siguro kayo matatakutin ano. Mike, apo, alam mo na kung ano ang gagawin sa mga kasama mo ha. Si Mana Santa at pakiusap kung may plano kayo mag-ikot sa lugar. Huwag kayong papaabot doon sa kabilang bahagi ng sityong ito. Marami sa mga kalugar natin ngayon
ang nakakaranas ng kakaibang sakit. Maging ang nanay at tatay mo, Mike, ay tumulong na doon sa sentro. Kaya nga wala sila ngayon eh. Paano yan, paring Deo? Hindi tayo makapambababae nito. Bawal tayong gumala. Saka sa akin ayos lang naman. Kay ganda ng lugar niyo po, Lola Lydia. Kahit dito na lang ako magpahinga. Babae talaga, pero matanong ko lang po, ang problema po ba'y usaping aswang? Saka anong sakit po ba yun? Tanong naman ni Deo. Malalang sakit sa balat. Sa ngayon ay hindi pa nila matukoy. Ni hindi na kasi ako pwedeng maglakad pa ng malayo lalo pat matanda na ako. Kaya ang mga magulang ni Mike ang nagboluntaryo para makaalali doon sa sentro. O siya, sige, kumain muna kayo. Tahimik na nag-almusal ang tatlo. May nais pa sanang itanong si Jose nang biglang nagsalita si Mike patungkol sa mga nangyayari. Ayon dito, pwede naman silang maglibot sa lugar, ngunit hindi lamang sa mga mapupuno na lugar. Batid kasi nitong ang kumakalat na sakit ay nagmumula sa saboy ng itim na engkanto. Hindi niya naisalaysay sa mga kaibigan kung paano niya nasasabi ang patungkol sa mga elemento. Dala na rin ang ayaw niya rin namang matakot ang mga ito. Isa pa sa mga rason kung bakit umuwi si Leia ay dahil sa tawag ng gampanin sa lahi niya. Pinipili na sana ni Mike ang hindi magkwento, pero iyon ay kusa na lamang niyang nahayag sa kanyang mga kaibigan. Si Leia? Paring Mike, kumain na lang kaya tayo? Baka kung saan pa mamaya umabot ang pinag-uusapan natin eh. Hindi naman ako takot. Ang problema nga lang, parang yung mga pinagsasasabi mo imposible naman yata. Sambit naman ni Deo. Kumain na lamang muna tayo, pre. Paring Mike, may iba muna ako ng usapan. Saan kami pwedeng magbanyo? Ang lagkit na kasi ng balat ko, parang gusto ko na talagang maligo. Tanong naman ni Jose. Nasa likod lang ng bahay, pre. Ikot lang kayo dito sa may kusina. Pasensya na pala kayo ha. Medyo mahirap ang paliguan dito sa amin kasi nga di naman ito kagaya ng syudad. May malaking puno sa likod ng bahay, tas sa gilid nun ang paliguran at liguan. Tugon naman ni Mike. Napatango na lamang ang mga ito habang tinatapos ang pagkain. Ilang sandali lamang ang lumipas ay napagpasyahan ni Jose ang maunang magbanyo. Naiwan si Mike at Deo sa lamesa habang tinatapos ang pagkain. Tinanggal ni Jose maging ang pulsera sa kamay dahil ayaw niya itong mabasa. Maging ang suot niyang t-shirt, bitbit ang tubalya at lagayan ng sabon. Habang nagpasipol-sipol pa ito patungong banyo, napatingala si Jose nang makitang napakalaking puno ng akasya at sa pagitan nito ay may maliit na kubo kung saan inaakala niyang banyo. Napakunot ang noon ni Jose dahil ang nasabing kubo ay maliit ang pinto at para bang kinakailangan pang yumuko para makapasok. Ayos namang paliguan nito, kay liit ng pinto. Saka saan ako iihi pero wala namang ihian dito. Wala ding gripo ng tubig. Tanong pa ni Jose sa kanyang sarili. Kumunot ang noon ng binata na para bang namali siya ng pinasukan. Akmang lalabas na sana siya nang makarinig si Jose ng pagsitsit. Noong una, akala niya ibon lamang. Pero habang tumatagal ay lumalakas ito na para bang lumalapit sa kanyang kinatatayuan. Sino yan? May tao ba dyan? Sabi kong sino ka man, huwag ka dito at ako'y iihi na. Huwag kang bastos at baka... Labastangan! Bakit ka pumasok dito, tao? Lumabas ka kung ayaw mo. Sambit ng maliit na nilalang. Sino yan? Magpakita ka. Huwag mo akong tinatakot. Kung sino ka man lumabas ka. Biglang nakaramdam ng paghapdi ng balikat si Jose. Ramdam niyang parang may kung anong tumusok sa balikat nito. Akmang kakapain sana niya nang bigla na lamang may lumundag sa kanyang braso. Noong una hindi niya maaninag kung ano, ang tanging nararamdaman lamang niya ay ang pagsundot ng animoy karayom sa kanyang balat. Mahapdi iyon at nakita niya pang may bakas ng pulang likido. Sa sobrang takot ay patakbong lumabas si Jose sa lugar. Nagsisigaw pa ito habang naghihingi ng saklolo. Magkasunod namang lumabas ng bahay ang dalawa nang marinig nila si Jose. Sa buong dibdib ng bigla ang nawala ng malay si Jose. Mabuti na lamang at naabot ng dalawang mga kamay niya bago pa man siya tuluyang bumagsak sa lupa. Naloko na, pre. Anong nangyayari? Abay, nagbanyo ka lang, gumanyang ka na. Huy,
Sambit pa ni Deo. Buhatin na natin paring Deo. Lola! Lola, tulong! Tulungan niyo po kami, Lola! Sigaw naman ni Mike. Pre, nako, gumising ka't kaibigat mo, pre. Halos hindi makaya ng dalawang ipasok si Jose sa loob ng bahay. Ayon kasi sa kanila, si Jose ay may malaking katawan kumpara sa mga kaibigan. Medyo may katangkaran din ito kung kaya't mahirap para sa dalawang buhatin siya. Inilapag nila ang binata sa mahabang sopa habang si Lola Lydia ay may kinuwang bulak sa maliit na kahon. Sa ganoong sitwasyon lumabas si Leia. May hawak-hawak itong isang dahon na kung saan ay iniabot niya sa matanda upang gamitin para mapadali ang paglunas kay Jose. Hindi na ito naghirap na magsagawa pa ng kung anong ritual. Sa susunod, huwag pumasok doon sa maliit na kubo. Mike, alam mo namang mahigpit na ipinagbabawal ang pagsaboy doon. Bakit napadpad doon si Jose? Buti na lamang at si Linong lamang ang nakikwentro niya. Singit naman ni Leia. Sige na Leia, kami nang bahala sa kanya. Abay ang kubo. Di ba napag-usapan na natin yun noon na tanggalin ang kubo? Sa tuwing dumadaan ka doon lamang naman yung lumalabas eh. Kaya sige na't umuwi ka na. Saka pakiusap. Pakiayos ang pintuan mo nang walang mabiktima ang bahay mo. Hindi ko po maunawaan kung anong pinag-uusapan nyo. Saka saan ba umuuwi si... Nanlaki ang mga mata ni Deo nang bigla na lamang naglaho sa harapan nito si Leia. Animoy may puting usok na sumama lamang sa hangin. Napalinga-linga pa ito sa paligid habang hinahanap ang dalaga. Samantalang kumuha si Lola Lydia ng maligamgam na tubig at may kung anong likido itong ipinatak sa tubig. Kumuha lamang ito ng malinis na puting pamunas at iyon ang ginamit panghaplas sa katawan ng binata. Wala itong damit kung kaya't mababakas sa katawan ni Jose ang mga maliliit na tuldok. Sa paglalarawan ni Deo, para daw itong tusok ng karayom. Napapailing naman ang matanda habang may kung anong tinatanggal. Lola Lydia, na paano po ang kaibigan ko? Saka parang pinaglaruan yung katawan niya. Kagagawa nito ni Linong, ang bantay ng bukana ng mga engkanto. Nagkamali ng pasok ang kaibigan nyo. Saka bakit umabot siya doon sa puno ng akasya? Abay kung hinahanap niya ang banyo, nasa gilid lang naman ito ng bahay. Saka Mike, bakit hindi mo inilalayan ng kaibigan mo? Sige na, buti na lamang at hindi naman gaanong malala ang tama niya. Saka nakakaramdam lang naman ito ng kaunting pag-init ng katawan dahil sa tama ng sibat ni Linong. Pero bukas lang ibubuti rin ito. Pagpasensya nyo na po Lola, kumakain po kasi kami kanina. Saka tinuro ko naman po sa kanya na yung banyo nasa likod lang ng bahay at hindi ko naman po inaasahan na aabot siya doon. Parang natakot ako bigla pre. Pero magtapat ka nga sa akin. Tao ba si Leia? Tanong pa ni Deo. Hindi sumagot si Mike. Bagkus ay inayos na lamang nito si Jose. Maging ang mga ginamit na panglinis sa katawan ng binata ay niligpit niya rin. Tahimik din si Lola Lydia na pumasok sa silid nito para magpahinga. Dahil hindi nakuha ang sagot kung kaya't lumabas din si Deo. Ayon sa kanya ay magbabanyo lamang din daw ito, pero ang sa isip niya ay susubukang pasukin ang pinasukan ng kaibigan niya. Ngunit laking pagtataka niya na wala naman itong nakita maliban sa magkatapat na puno ng malaking akasya. Nasa gilid lamang pala ng bahay ang banyo at napaisip pa si Deo kung paanong narating ng kaibigan ang puno ng akasya. Sang kubo kaya yung pinasok ni Jose? Abay wala namang kubo. Saka parang ang ganda ng lugar para lagyan ng mapagpapahingahan. Makabanyo na nga muna. Sambit nito sa sarili. Habang nasa banyo ay may narinig siyang mga boses. Naisip ni Deo na baka maliban sa kanila ay may iba pang bisita si Lola Lydia. Napatigil si Deo sa pagbihis nang marinig niya ang pamilyar na boses. May ibang boses pero kasunod nun ang pagsasalita ng isang dalaga. Napailing na lamang ang binata dahil ayon sa kanya, baka sa sobrang pagmamahal niya sa babae kung kaya't kahit saan na lamang naririnig niya ang boses nito. Papasok na ang binata nang makasalubong niya si Mike. May daladala itong bungkos ng mga pinatuyong mga palaspas. Ayon kasi rito, pinakuha daw iyon ni Lola Lydia para gagamitin
sa nagpakonsultang bisita. Nako, mauna ka na nga magpahinga pre. Pinasok ko na doon si Jose sa silid kasi may istorbo dito sa sala. Akalain mo bang dito din palang tuloy ng nakasama natin kanina sa bus? Andon kaharap ni Lola Lydia. Hindi daw yun papauwin hanggat hindi siya gumagaling. Pero kakasami lamang din ni Leia na hindi na raw gagaling pa ang Ale. Ewan ko ba kay Lola Lydia bakit tinanggap niya pa ang mga yun? Si Leia? Magagamot din ba yung kapatid mo pre? Sa kapansin ko nga parang kahirap ng gamutin ng Ale. Kung sila ang nakatabi niyo kagabi, nako, para talagang nawala sa sarili ang matanda. O siya sige na, didiretso na lamang ako sa silid. Antok na rin ako kanina pa eh. Hindi na rin nagsalita si Mike. Bitbit ang palaspas ay dumiretso na lamang din ito sa sala kung saan naroon ang Lola Lydia niya at ang pasyente nito. Kalmado lamang din naman ang sitwasyon. Mababakas naman sa lola niya na kaya nitong pakalmahin ng Ale. Sa kabilang banda, napansin ni Mike ang dalagang hanggang doon sa bahay nila ay nakabalot pa rin ng balabal. Hawak nito ang nanay na nooy nakaharap lamang sa kawalan habang si Lola Lydia ay naglalagay ng mga kung ano-anong dahon sa hawak-hawak nitong pausok. Ilang sandali ang lumipas nang dumating na rin ang mga magulang ni Mike. Mababakas sa mga aura nito ang pagod. Gayunpaman ay nakangiti itong sumalubong sa anak. Hindi nila inaasahan ang pagdating ni Mike pero mas lalo silang nagulat noong sinabi nito na kasama niyang mga kaibigan. Asikasuhin mo na muna ang nanay at tatay mo Mike. Ako nang bahala rito. Sambit ng Lola Lydia niya. Ayos lang po kayo Lola. O gusto niyong papuntahin ko si tatay para may kaalalay po kayo? Miss, gusto mo ba ng tubig? Pagpasensya mo na kung kanina iba yung naging pakikitungo namin sa iyo. Gagaling yung nanay mo, panigurado yon. Sambit naman ni Mike. Ayos lang at naiintindihan ko. Sige kung maaaring makahingi ng maraming tubig. Kanina pa talaga ako nauuhaw. Hindi ko lang talaga maiwan si nanay dahil nakita niyo naman yung ginawa niya kay Deo. Deo? Kilala mo yung kaibigan ko? Biglang nautal si Rosa, lalo pat ayaw niyang malaman ng mga ito ang katotohanan. Sa isip ng dalaga, hindi wala siyang ideya kung bakit nagtagpo silang muli ng dati niyang nobyo. Inamin niya sa sarili na nasaktan niya ang binata pero kailangan niyang gawin yun para sa ikabubuti ng lahat. Oo. Nakilala ko kasi tinatawag niyo siya kanina ng ganong pangalan, di ba? Natandaan ko lang. Ganun ba? Ayaw nga no. Sandali at kukunan ko kayo ng maiinom. Habang nasa kusina si Mike, parang may mga bagay siyang napagtanto. Lalo na kung paano nila tinrato ang dalaga at ang ina nito. Sa kabilang banda, hindi niya rin maiwasan ng mapaisip dahil sa mga sinabi ni Leia. Una pa lamang ay nag-abiso na ito na posibleng kapahamakan lamang ang maidudulot ng nasabing Ale. Ilang saglit lamang nang tumabi ang nanay niya at tinanong ang binata kung ayos lamang ba ito. Napansin kasi ng ina nito ang bahagyang pagkukunot ng noo ni Mike habang nagsasalin ng tubig sa pitchel. May problema ba anak? Parang may mabigat na pakiramdam ka. Saka nasaan ng mga kaibigan mo? Alam kong ang punta nyo rito'y makagala at makapagpahinga pero sa sitwasyon ng sityo natin parang delikado pang manggala. May kumakalat ngayong sakit sa balat na nagmumula raw sa saboy ng itim na engkanto. Ang sabi naman ng Lola Lydia mo ay panlilin lang lamang ng mga aswang para makapambiktima ng iaalay. Oo nay, meron po akong iniisip pero hindi naman po ako sigurado. Natukoy na po ba kung sino ang tama? Sino po bang nagsabi na saboy ng itim na engkanto? Saka alam niyo naman kung ano ang kakayahan ni Lola Nay, di ba? Natural lang siguro na matukoy niya kung ano ang nangyayari. Kaya nga, hanggat hindi pa natin sigurado, pakiusap ko lang hayaan mo muna ang mga kaibigan mo ritong pumirme. Mahirap nang magkaroon pa ng kargo. Kung ikaw lang anak, hindi ako masyadong nag-aalala. Lalo pat kasama mo naman palagi ang kambal mo. Ang mga kuya mo hindi uuwi. Kaya panatag ang loob ko. Ang kaso hindi namin inaasahan na magdadala ka pa ng bisita. Buhat ang tray ng tubig. Inilapag iyon ni Mike sa maliit na mesa malapit sa sala
kung saan nagsasagawa pa ang Lola Lydia ng mga pausok. Hindi niya inabot sa dalaga. Hinayaan niya lamang munang matapos sa ginagawa ang Lola Lydia niya. Nakita niya kasing nagsasagawa ito ng ritual. Naririnig niya ang mga kataga nito habang animoy sinusuri si Aling Magda. Nakatayo lamang si Mike sa gilid nang biglang umiba ang timpla ng hangin sa loob ng bahay nila. Nagsisigaw ang Ali na para bang malalagutan na ito ng hininga. Napatayo si Rosa habang nais nitong alalayan ng nanay, pero nabigla ito nang biglang may tumubong maliit na bukol sa noo ng ina. Nanlilisik ang mga mata ng nanay niya at naglalaway. "Lola, ano pong nangyayari sa kanya? Inay, ano po bang nangyayari sa iyo? Diyos ko, ang nanay ko." Umiiyak na tanong ni Rosa. Napansin ni Mike ang pagkumpas ni Lola Lydia. Akmang lalapit na sana ang binata nang bigla na lamang sumulpot si Leia. Sa likod nito hawak-hawak ang latigo na gawa sa baging ng uyayang. Ni hindi ito mapigil ni Mike nang bigla nitong itali ang Ali gamit ang baging. Ni hindi rin ito napigil ni Lola Lydia, lalo pa sa puntong gigilitan sana ni Leia ang leeg ng Ali. Doon napakumpas si Lola Lydia bilang pag-awat sa dalaga. "Alam kong labag sa loob mo ang ginagawa ko, Leia, pero hindi na tayo papaslang ng ganitong uri ng aswang. Sa ngayon, ibalato mo na muna sa akin to. Makakaya pa natin itong masalba kung hahayaan niya tayong tulungan siya." "Nakikiusap ako, tanda. Tapusin niyo na ang buhay ko hanggat nakokontrol ko pa ang sarili ko. Anak, Rosa, huwag kang umiyak. Maraming salamat kasi dinala mo ko sa tamang lugar." "Rosa, tama bang pagkakarinig ko? Rosa ang pangalan mo?" Lumakas ang tensyon sa lugar lalo pa noong nagsalita sa kakaibang boses ang Ali. Naging malakas ito ngunit nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng isang engkanto na kung saan isang maling galaw niya lamang ay matatapos ang buhay niya. Umalalay na rin ng nanay at tatay ni Mike. Kumuha na rin ang mga ito ng pangtali nang sa ganoon ay masigurado lamang ang kaligtasan nila sa loob ng bahay. Ilang saglit lamang ang lumipas nang mawala ng malay ang Ali. Hindi na matigil sa pag-iyak si Rosa habang nakikita ang malakampon na anyo ng kanyang ina. "Kung ayaw mong ako ang papaslang sa nanay mo, heto, ikaw nang magwakas ng buhay niya. Dahil oras na magising uli ang kampon sa sistema niya, panigurado, mas malakas at baka lahat tayo'y madala sa panganib." Sambit naman ni Leia. Nagugot naman ng malalim na buntong hininga si Lola Lydia. "Leia, alam kong kaligtasan natin ang iniisip mo, pero masakit din kay Rosa kung sakaling ganyan ang ipapagawa mo sa kanya. Mabigat na obligasyon ang ginagawa mo, lalo na sa pamilya ko. Kaya bilang respeto sa iyo, Rosa, patawarin mo ko pero ito na lang ang paraan. Matanggal man natin ang bertud sa katawan ng nanay mo, pero mananatili na siyang halimaw." "Wala na po bang ibang paraan? Siya na lang po ang mayroon ako. At hindi ko kakayanin kung may mangyayaring masama sa nanay ko." Sambit pa ni Rosa. Hinawakan siya ni Leia para pakalmahin. May sinuot din sa kanya na kung saan iyon ang paraan ng engkanto para mabawasan ang hinagpis ng dalaga. Noong unay nanghihina pa ito, pero bigla nitong tinanggal ang balabal na itim at yun ang ginamit niyang pantakip sa ulo ng kanyang ina. Ang mga sumunod na kaganapan ni Lubang hindi nahawak ni Rosa. Animoy kung anong puwersa ang umuudyok sa kanya upang wakasan na ang buhay ng kanyang ina. Hindi niya alam pero parang nawala siya sa sarili nang saksakin si Aling Magda, sentro sa kanyang dibdib. Tumutulo ang luha niya habang nagsasambit ng patawad. Hindi rin makagalaw pa si Mike sa kinatatayuan habang pinagmamasdan ang kaganapan. Matapos iyon, nagsisigaw si Rosa dahil nakita niyang bigla na lamang natupok ang katawan ng kanyang ina. Umalali si Nanay Elena sa dalaga habang inilalayo ito sa lugar. Nagtatalo pa si Leia at Lola Lydia dahil hindi dapat sa ganoong paraan. Alam ni Lola Lydia na hindi si Rosa ang pumaslang sa ina niya, kundi ang udyok ng engkanto. "Patawarin niyo po ako, Lola, pero madami ang kinakaharap natin problema ngayon para obligahin pa natin ang problema ng iba. Alam niyo na nung una pa lang na hindi na siya gagaling pa.
hindi basta berto na nakapaloob sa katawan ng Ale, kundi isang sumpa ng lahi niya. Para na rin maisalba pa ni Deo at Rosa ang pagsasama nila. Kung mananatiling ganun ang sitwasyon ng Ale, kawawa naman yung anak niya. Dadating pa ang araw, maging si Rosa ay mahahawa rin sa ina. Tama lang na ngayon palang bunutin na natin ang ugat at pagsasanga ng aswang. Sa ganoong sitwasyon ay lumabas si Deo. Naiwan sa kwarto si Jose na hindi pa makabangon dahil sa nangyari sa kanya. Naabutan niyang tulala si Rosa habang inaalalayan ni Nanay Elena. Nakaupo ito sa tapat ng kainan habang panay ang pagtulo ng luha. Nilapitan ng binata at walang ano-ano'y niyakap niya ito. Awang-awa siya sa sitwasyon ng katipan. Doon, kahit hindi na magpaliwanag ang lahat, nakikita niyang may hindi kaaya-ayang nangyari. Nang mga sandaling iyon ay tahimik lamang na nagligpit ang lahat. Hindi na rin muna nagsalita pa si Mike patungkol sa nangyari. Pinahupa muna nila ang tensyon. Gabi na ng maganda ng hapunan ng mag-asawa. Nandoon lamang din si Rosa sa kinauupuan niya habang nakasandal na kay Deo. Walang imik pero tumutulo ang luha. Una pa lang kitang nakita sa may bus. Kahit takpan mo yung buong katawan mo ng kung ano, alam kong nararamdaman kong ikaw yan. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit. Patawarin mo sana ako, Rosa, kung nagduda ako sa iyo. Kung saan pinagkatiwalaan mo ako na maalalayang ka rin. Tanging paghikbi lamang din ang nagawa ni Rosa, sabay ng mahigpit na yakap kay Deo. Mahal na mahal niya ito pero hindi niya magawang iwan ng nanay na kung saan alam niyang mapanganib para sa ibang tao. Hindi niya alam kung paano pa isasalaysay ang lahat pero alam niyang kailangan niya na ring ayusin ang sarili, gayong wala na ang ina. Ginising ni Mike si Jose para sabay-sabay na silang kumain. Maging ito'y nagulat nang makita si Rosa. Akmang magsasalita pa sana nang biglang siniko iyon ni Mike. Pinaupo na ito nang sa gayon ay makakain na sila. Ang pagkain ay gawa ni Leia. Bago ihanday sinabuyan niya ito ng pangkalas ng memorya sa mga taong makakakain. Kasabot ng dalaga si Lola Lydia at mga magulang ni Mike. Ayaw ng mga ito na magkaroon ng masamang karanasan ng mga binata sa lugar kung kaya't kinakailangan nilang kalasin ang mga masasamang pangyayari sa utak ng mga bisita. Matapos ang hapunan ay puro tawanan na ang mga sumunod na usapan. Maging si Rosa ay hindi na napatanong kung bakit kasama si Deo. Doon ay nagkapatawaran silang dalawa. Ngunit si Rosa ay may biglang naalala kung kaya't inalalayan ito ni Leia. Kung gusto mong sumama sa akin, ako nang bahala sa iyo. Alam ko mahirap ipaliwanag ang lahat sa ngayon, pero maniwala kayo, ito ang bakasyong hindi nyo malilimutan. Kay dami nang nangyari sa loob ng 4 na araw, pero lahat ng iyon ay napalitan ng mga alaalang masaya lamang. Maging si Jose ay nakalimutan ang totoong pakay nito sa lugar. Nang bumalik sila ng syudad, animoy walang nangyari. Balik sa normal at realidad. Nagkabalikan sina Rosa at Deo. Hindi pumayag si Deo na lumayo pa ang dalaga. Sa tulong na rin ni Leia, naging maayos ang pagsasama ng dalawa. Sa pangkasalukuyan, pare-pareho na silang may mga pamilya. Ang totoo'y huli na nilang nalaman. Kasama pala ng kaibigan nilang si Deo ay kambal nitong engkanto. Kung ano ang istorya, baka sa susunod na kabanata ko na lamang. Kung nais niyo pa pong marinig ang kwento patungkol sa kambal, maaari lamang pong magkomento sa ibaba. Yun lamang. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang po ang kwento.